Hi guys! Kumusta na po kayo? Alam nyo ba, nagpa-cataract surgery ako dito sa right eye. So, 1 week na po. Hindi ko na binlog kasi maraming pasyente dun sa ospital. Si Grandad po, tapos na yung kanya, yung left eye naman. Doon naman siya sa London. Ako dito lang sa amin, malapit lang. So, nung nagpa-cataract surgery si Grandad, nininervyos siya. Duwag pala yan. Medyo nanginginig siya nung lumabas siya sa surgery room. Sabi ko, what's wrong? Oh, sabi niya ganun. Oh, I'll tell you later. Sabi niya ganun. So, kaya hindi ko na binlog. So, ang nangyari sa kanya, after a week, parang meron siyang grain doon sa mata niya. Parang nag-i-scratch. So, balik ulit kami doon sa London. Nagte-train kami. So, yung pala, meron siyang parang inflammation. Binigyan ulit siya ng gamot, yung pampatak sa mata. Ako naman, last week na, nagpa-cataract surgery din ako kasi meron akong cataract sa dalawang mata pero hindi masyadong ganong kakapal. Ang lights ng mga kotse na kasalubong ko paggabi ay parang may mga rays, ganon, parang sun. Hindi dapat ganon. So pagka ganon na may problema ka sa daily activities mo, kahit na konti pa lang, ikakataract surgery ka kung gusto mo. So, pumayag naman ako. Kasi nakita ko si Grandad, medyo malinaw yung mata niya. Luminaw, at saka daw parang yung mga kulay matingkad na. Titingnan muna ulit yung mata, ganyan. Titingnan kung gaano kakapal yung cataract dito sa kaliwa, sa kanan. So, hindi naman sabay yun ino-opera. So, ganon. So, after a week, meron akong appointment. Nung ako na, tiningnan ulit yung mata ko dun sa nilalagay na ganyan yung muka. Tapos tinitingnan yung mata. Kasi nakasulat na naman doon eh. Nilagyan ng pampadilat doon, dilation. Parang mag-dilate yung pupil. So, upo muna. Maya-maya, tinawag na ako. Binipi ako. Tinanong-tanong kung okay ba ako. Oxygen, okay naman. Kung ninenervyos ba daw ako. Kasi pagka talagang ninenervyos, lalagyan ng parang pampakalma. Hindi naman ako binigyan ng pampakalma. Pinatakan ako ng pampamanhid. So after 30 minutes, pinahiga na ako. Andyan na yung doktor. Nilinis muna yung itong ooperahan ng alcohol, betadine. Tapos, dinray. Nilagyan ako ng parang shield na sterilized. Tapos, binuksan yung ito lang. Hindi ko na maramdaman yung dinilat nila yung mata ko na meron silang parang
hook ito at dito. Alam ko ginanon, pero hindi ko na nararamdaman. So, sabi ng doktor, tingin lang daw ako doon sa light. 2 lights yun na white. At as much as possible, wag daw akong gagalaw. Sabi ko, I will do my best. So, ganun ang ginawa ko. Hindi ako gumagalaw. Kaganon lang ako. So, alam ko yung ginagawa kasi nanonood ako dun sa YouTube, di ba? Kung paano in-opera yung cataract na alis. So, mga 15 minutes after, tapos na raw. So, nilagyan ako nito. Ganito ako nung pagkatapos. Pakita ko sa inyo. Ito Tapos, ganyan lang. Ganyan po ako nung lumabas sa ospital. Pero bago ako lumabas sa ospital, meron silang binigay sa akin ng instruction at gamot. Ito, antibiotic, pampatak, 4 times a day. Tapos ito naman, 6 times a day, anti-inflammation. So, meron pong guide dito, ganyan, kung paano ipapatak yung gamot. So, after 1 week, mawawala na itong isa, itong antibiotic. Itong steroid na lang, pero madalang na ang pagpatak hanggang sa maka 6 weeks. So, ang nilagay po sa akin ay monofocal lens. Ito po. Lahat libre. Okay naman ako. Hindi naman ako nagka-scratching feeling. Pero nagtataka ako, pagka tinatakpan ko yung isa kong mata na hindi naman inopera, malinaw pagka malapit, pero blurry pa rin pag malayo. Ganun pala yun. Hindi mo na lilinaw kasi naghihil pa. Sana tuloy-tuloy na yung hindi na ako mag-reading glasses. So, ganyan po ako. 1 day lang. Kasi daw pagka natulog, baka matabig, ganun. Yun daw bulak na flat, yung pang-alis ng makeup, itubog sa kumukulong tubig at yun ang ipang hahaplos dyan. Siyempre, aalisin to. Panghahaplos dyan para ma-sterilize. Tapos, tuloy-tuloy na yung paglilinis ng mukha. Ganyan. Ganun lang. Huwag daw papapasukan ng tubig. Dahil yun ang instruction, nag-shower lang ako ng katawan. Tapos, yung ulo ko, hindi ko binabasa ng 1 week. Hanggang sa kanina, napansin ko talagang oily na. Kaya naligo na ako. Ang ginawa ko, pumikit ako, tinakpang ko, ng ganyan.
habang naliligo ako. So, ganyan po. Nakaligo ako. 2 beses kong sinampo yung ulo ko. Kasi nga sobrang oily na. Hindi naman mabaho. Kaya lang sticky na. Okay naman. Alam nyo ba, sa Philippines, mahal ang cataract surgery. Pagka PhilHealth, 20,800 per eye. Ewan ko kung tumaas na. Sa St. Luke's naman, 58,600 per eye. Pesos per eye yun. Dito libre lahat, grabe. May pa-sandwich pa. Walang make-up. Bawal. Mag-lipstick na lang tayo habang magli-lipstick na lang ako para medyo may kulay. Kaya po nakapunta kami sa Cornwall, di ba? Kasi na-opera na yung kanyang kaliwang mata. Problema sa kanya yun eh. Kasi sa gabi, hirap na hirap siyang mag-drive, lalo pagka dumidilim na. Kaya nung medyo umayos yung kaliwa niyang mata, inaya niya na ako dun sa Cornwall. Biruin niyo, 6-hour drive. Kaya sabi ko, ako din. Alam niyo ba na sobrang ginaw dito ngayon? At 4 o'clock pa lang, dumidilim na. Grabe. Pakita ko sa inyo yung labas. Ayan po, lumaglag na yung mga dahon. Ito yung motorbike niya, oh. Tinakpan niya yung table dito. Tayo mag-adobo. Meron akong kinuha dun sa ospital. Apron. Dahil ikakat ko yung chicken ng maliliit, maglagay tayo nito kasi madudumayin yung damit ko. May toyo pa naman yan. Anong kawali kaya gagamitin ko? Meron ako dito mga kawali, siguro mga 20. Bumili pa ako sa Philippines ng kawali. Ito. Binili ko sa Farmers Market sa Quezon City. Nilagay ko sa bagahe ko.
I'm a kawali collector. Tapos may nabili ko dun sa grocery. Parang ka-type nito sa Aldi. Ay, sa Asda. Meron siyang takip. £8.50 yata to. Mura lang. Pero ang gagamitin ko kawali ay ito. Itong patatakip ko. Kasi malaki yung chicken. British chicken talaga, oh. Grabe. Large. Hindi ako masyado nagbablog noong dumating ako galing sa Philippines kasi may mga appointment kami sa doktor, pa-check up ng blood, tapos si granddad may mga appointment sa dentista, tapos nagkataon na may Big Brother dito sa UK, nanonood ako noon, gabi-gabi yun. Tapos ano pa ba, papetiks-petiks lang kami. Tapos hanggang nababasa ko na, Mami Cheryl, you don't have any more vlogs. So ayan po, sana po ay huwag kayong mabagalan sa akin kasi mabagal ako. Kalaki-laking chicken, oh. Ayan po, daliin natin.
po, dadamihan ko yung bawang para masarap. Lumusot yung bawang doon sa ilalim ng washing machine. Ginaganong ko. Ang nakuha ko, 1 pound. Gusto na kaya yun? My Lord. Biglang nawa. Ay, ito pa na. At least nakakuha ko ng 1 pound ko. It's worth it. Usually po, binababad ko muna to eh. Kasi madaling matanggal yung balat. Pero dahil mamadali ako, ganyan na lang. So, ano balita sa Philippines? Ako alam ko, ayoko lang pong sumali sa mga reactions. Baka tayo maano. Damihan natin yung bawang para mabanguhan yung mga kapitbahay. Magtataka na naman sila, ano ba yung niluluto nung kapitbahay nating masungit? Hindi naman ako masungit. Sila yung masungit. Kinainggitan kami dito eh. Kala nila maganda dito sa baba. Eh hindi naman. Ano pa nga kami eh. May tendency na madaling manakawan kasi nasa baba kami. Tapos yung kapitbahay namin doon sa taas. Hanggang ngayon, hindi ako binabati. Magmula nung bumaba kami dito, yung mga inggitera, no? Alam nyo ba ang inggit nakakamatay? Nakakamatay yan. Pwede kayong, ang mga inggitera pwedeng pumatay, manraidor, mangulam, alam nyo ba yung mga nakukulam, karamihan iniinggitan. Okay na to, huwag masyadong ano, kasi umaapaw ang bawang.
Di ba sa atin, pagka sinabing yung matanda may katarata, parang nakakatakot. Di ba? Ako natatakot ako noon, nung maliliit kami. Yung pala ang katarata, talagang nagde-develop pag matanda na. Actually, sabi ng mga doktor dun sa iyo, pwede kang magkaroon ng katarata from 40 above. Ayan po, umpisa na natin. Labas ang suka. Ang oyster sauce. Ang toyo. Ang magic sarap. Ang brown sugar. Ang pepper. Ang bay leaves. Painitin ang kawali. Maglagay ng konting oil. Igisa ang sibuyas. Ilagay ang sangkatutak na bawang. Ayan po, chicken adobo. Kahit nakapikit, kahit isang mata lang. Alam na alam natin kung paano lutuin. Ilagay na ang chicken. Lagyan ng oyster sauce. Toyo. 1 tablespoon ng oyster sauce, 1 tablespoon ng toyo.
natin dagdagan pagka kakulang pa. Lagyan ng tubig yung pinagbigtikan ng bawang para makuha ang katas. At yung pinaglagyan ng chicken para andyan lahat ang lasa. Lagyan ng 1 tablespoon brown sugar. Lagyan ng 4 tablespoon vinegar. Pasingawin ang suka. Ilagay ng magic sarap. Ilagay ng pepper. Ilagay ng bay leaves. Ayan po, sumingaw na ang supa. Ayan po, kahit konti lang yung nilagay kong water, magtutubig pa po yan. So, takpan natin. Lalagyan ko po nito kasi naglalak ito. Parang nag-vacuum. Tignan nyo, oh, dumami yung tubig. Alam nyo, pagka yumaman ako, gagawin ko, libre lahat ang cataract surgery. Lilibre ko lahat yung mga kailangan magpa-cataract surgery. Kasi mahal po sa atin, di ba? Ayan po. Pahinga muna tayo. Ang bango-bango. Lalo kung kumatas, oh. Ina-injection na yata ng water ang chicken dito. Ibabaw ang nasa ilalim.
ipailalim ang nasa ibabaw. Tikman kung okay na ba yung alat niya. Okay na. Ayan po, huwag muna nating takpan para umalingasaw ang bango sa buong kapuluan. Balita ko po maraming nag-a-addict na naman po sa Philippines. Meron ba kayong kamag-anak na nag-addict? Katulad ko po, ang kapatid kong lalaki, nag-iisang lalaki yun, nalulung po. Wala naman po ako dun sa Philippines nung ginagawa niya yun. Nasa nasa Germany na po ako. Pero ang kapatid ko, yung sister ko, nasaksihan niya yung pagbabago ng ugali. Napakapasaway, nakakatakot, binabalibag yung mga gamit, hingi ng pera sa nanay namin. Pinagmamalupitan yung tatay namin pagka nandun sila sa kwarto, ganun. Nahampas dito sa likod. Siyempre yung tatay namin matanda na, hindi man makalaban. Tsaka iniintindi na lang na wala sa tamang pag-iisip. Laging galit yun. Yung mga trabahante po takot sa kanya. Pinandidilatan niya ng mata yung mga trabahante. Yung mga magulang din po namin takot sa kanya. Talagang yun, talagang lulong yun, ang kapatid ko yun. Mag-iisang lalaki pa naman, guwapo. Tapos ang nangyari, nung nandito na ako sa UK, na-stroke daw. Hindi na kami nagtaka. Nandun siya sa Maynila noon. Kasi pinapabili siya kasi may pinapabili yung tatay namin na materyales para dun sa aming ice cream factory. Pinapabili yata ng makina. Kumakain siya ng balot. 3 balot yung kinain. Maya-maya, gumano na. Nawala na ng malay. Actually, high blood yun eh. Hindi siya umiinom ng gamot. Nung kumain siya ng balot, 3 balot, after that, nawala na ng malay, gumano na ako.
So, sinugod siya sa hospital ng mga pinsan namin. Ayun. Tagal din sa ospital sa Maynila. Pinuntahan ng kapatid kong babae. Nung ibinalik, wala na. Parang ano na siya. Nakakalakad siya pero pag ano. Alagain. Nag-aalaga yung kapatid ko. Hanggang sa mamatay yung mga parents namin. Alagain siya. Yun ang dinudulot ng droga. Nakaka-trigger pala yun ng stroke. Kaya sayang lang yung tangkad niya, sayang yung pagwakuhan niya. Sayang. Tamad pang mag-aral yun. Kaming mga babae nakatapos. Siya, nag-iisang lalaki. Tamad mag-aral. Siguro ngayon, talamak na talamak, ano? Ayan po, tapos na po ang adobong manok. So, masarap po ito kinabukasan. Takpan natin. Pwede pa to. Itago ulit. Ayan po, magpapatak na po ako ng ito po tapos na itong antibiotic kasi 1 week na. Ito na lang, anti-inflammation. Ayan po, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po. Bye!